Dala sa atin dito. Lahat po ng time, ng oras natin. Kumbaga marami tayong pwedeng gawin sa labas, pero bakit ang ating pangyapak ay pinipili na pumunta dito? Kaya alam po ng Panginoon, di pa man po tayo, kanina pa lang pong umaga, alam na po ng Diyos na makikipag-naig po tayo sa ating Panginoon. Kaya po, lahat po ng segundo, huwag natin po sayangin na ipagmalaki natin ang ginawa ng buhay ng ating Panginoon. Hallelujah. Unahan ko na po. Kanina po, actually, muntik na po kami hindi makarating dito, pero sa kabutihan ng Panginoon po, dahil muntik na po kami madisgrasya kanina, pauwi na po kami sa bahay. Actually, lapit na po sa amin siguro mga 6 na blocks na lang po. Nasa 13th Street kami, nasa 19th Street po yung aming bahay. 3 blocks na lang po pala, o 6 blocks. Sorry, 3 blocks. Pero alam niyo po, yung alertness na ibinibigay niya, yung alertness na ipinagkakalob niya, tsaka yung safety na hindi na pinababayaan, basta ibigay mo lang sa kanya yung lahat. Sabi ko, Lord, wag niyong, alam niyo na ako yung naka-schedule na magpa-awit. Alam mo na maraming disturbance na ginagawa ang Panginoon, ang ginagawa nga ng kaaway. Pero alam nyo, sa kabutihan po ng Panginoon, yung kinikwento po ni Kuya Jojo, talaga pong dikit na kiss na lang po talagang ano po, gabuhok na lang talaga. Biglaan po siyang lumabas, umang na po ako doon nasa main road po kami, siya po is nasa intersection, bigla pong siyang lumabas, talaga pong haba ng pagkaka-break ko talaga pong sabi ko, salpok to, sabi ko ako, pero po yung kabutihan ng Panginoon, kung iisipin din ko, sabi ko ako, hindi po ako makakadalo rito, pero ang bait ko talaga ng Panginoon. Yun po yung unang ginawa sa akin ng Panginoon sa maghapong ito, plus yung pagpapala po na, alam niyo po yung sinusubukan ka sa pagpunta rito. 3 hours po na bumabiyahe ako rito. Sabi ko, Lord, bakit ako nagpapagal dito? Bakit po ako aaten pa sa sobrang layo? Tapos, mula alas 3:30 ng hapon, nag-aano ka na, nag-prepare ka na para makaabot ka lang sa oras. Wala po na yun. Hindi ko po alam kung ano ang ginagawa ng kabutihan ng... Hindi ko po alam kung ano ginagawa ng Panginoon sa buhay ko. Pero alam ko, napakabuti po niya dahil hindi niya ako pinababayaan. Even though kahit sa time na pagtayo po rito, hindi po niya ginawang mali. Kaya po salamat sa kabutihan ng Panginoon. Salamat din po dahil meron pa po pangatlong pagpapala na in-announce po, sinabi po sa akin ng aking sister-in-law, na daughter-in-law, na sinabi po sa akin na Papa, magkakaroon naman po ikaw ng apo. Kaya po, isa po pagpapala dahil buhay po yung ipinagkakalob niya. Sabi ko po, Lord, salamat dahil pinararami mo yung lahi ng mga pogi. Kaya po rin po, Panginoon, naanyayaan ko po kayo na huwag po natin igahiya ang Panginoon sa ginawa niya sa buhay natin. Alam ko po na dapat lagi natin itaas ang pangalan ng Panginoon sa kabutihan na ginagawa sa buhay natin sa araw-araw. Kaya po, hindi na po ako magtatawag. Kunin niyo na po itong mic, huwag niyo pong pagtagalin. Amen? Amen, bless God. Praise the Lord. Lord lang po naman sa buhay ng isa mga kapatid. Papasalamat ako sa Panginoon dahil dumating na naman yung araw ng bakasyon ng iyong ibang mga kapatid. Makikita na yung pamilya, mga kapatid. Ang bilis ng araw, no? Parang kailan lang, December na naman. At December din na dapat hindi natin kaligtaan na pasalamatan yung Panginoon dahil sa bukas ang flight ko na, mga kapatid, at inahanda na ng Panginoon lahat ng pagpelasyon, document at na-approval na lahat. Meron yung nag-QC. Ano lang ito, patalasas mga kapatid. Talagang okay na lahat, mga kapatid. Talagang hindi mo alam yung
kapamamaranan ng Panginoon. Kahit yung bagahe, nag-excess ng 5 kilo, talaga yung Panginoon, kung makuha natin yung wisdom ng bawat isa, hindi yung nagmamadali, pagkatiwala mo sa Kanya, yung nasa puso mo na, nag-excess ako ng mga ganito. Pero purihin ng Panginoon dahil may wisdom na binigay ng Panginoon, alas 12 na ako natulog, yun, sakto-sakto mga kapatid. Kung baga yung sa 0-0 talaga, sakto na 30 mga kapatid na bagay. Purihin ng Panginoon dahil sa iyo talaga yung gumagawa ng kapamamaranan. Kung paano tayo gumalaw, kung paano tayo umaksyon. Dapat meron din tayong gawa. Hindi lang yung humihingi ng wisdom at mga karunungan. Ano rin natin, pagtrabahuin din natin. Kasi mahirap naman yung lagi tayong humihingi. Ngayon yung natatanda na mga kapatid ako na binibigay ng Panginoon. Huwag tayo mag-alala. Huwag basta-basta mag-desisyon. Kailangan pagkatiwala at laging mahinaw sa bawat galaw ng bawat isa. Lahat ng galaw natin ay ipakita natin yung natututunan natin sa mga pinag-aaralan sa salita ng Panginoon. Purihin ng Panginoon at dinadalain ko mga kapatid na lagi akong dalhin sa kanyang gawain sa aking pagpunta sa Pilipinas mga kapatid. At dinadalain ko na isama ko kayo sa aking panalangin at lagi tayong magpatatagan ng bawat isa. Kaya purihin ng Panginoon. Salamat sa buhay mo, Kuya Minol. Purihin ka. Purihin ang Diyos sa buhay mo. Sabi nga po niya rito sa Proverbs 3, verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kaya wag po natin unahan ang power ng Panginoon at magtiwala po tayo sa kanyang ginagawa sa buhay po natin. Kaya po alam ko, meron pa pong tatayo. Meron pa pong tatayo. Kung wala na po, pinagkakaiba po ba? Tatayo na po yun dyan Amen. Nais kong mag-testimony sa kabutihan ng Lord. Hallelujah. Ito ay recently lang nangyari mga kapatid. Nagkaroon ako ng isang pakikipag-usap kay Lord. Masinsinan na, Lord, yung nangyari yung mga sitwasyon dito sa loob ng panambahan, na-extend sa labas. Sabi ko, Lord, pwede ba magpadala ka ng totoong sundalo? Yung sundalong disiplinado, pero out of nowhere na prayer yun mga kapatid, nilagay ko lang siya sa puso ko. Yun yung mga time na nasa sitwasyon ako sa MySelex, na hindi nyo na ako nakakasama halos sa gawain dahil late na ako nakaka-uwi. At the same time, pag nakaka-uwi ako pagod na, minsan umaga na. Nilagay ko lang siya sa bucket ng panalangin. Nalala niyo si Kuya Preston? Bucket of prayer. So, nagkaroon ako ng ganong desire na prayer sa Panginoon. At nilagay ko siya kay Lord. Sabi ko, Lord, nabigay ko na sa'yo, bahala ka na. So, when it comes, dumating yung mga prayer na, Lord, kung ang company na to ang siyang rason na papalayo ako sa gawain mo, alisin mo na ako. Answered prayer po yun mga kapatid. Hallelujah. Mabuti mo si Lord, tinugon kaya pagka nag-request, sigurado ha. Tinagot po ng Lord. And then one day, dumating na victory yung pag-transfer ko sa panibagong company. The Lord is faithful. Lahat, hinanda niya. Pinlansa niya lahat. At hindi lang yung mga kapatid. Yung prayer na yun dumating. Tingnan niyo si Kuya Dani. Hallelujah. Tingnan niyo siya. Uri ng Panginoon. Gusto niyo malaman kung saan siya galing? Sino nakaalala ng Oakwood Matine? Isa siya doon. Sundalong totoo, di ba? Palapahan natin si Lord. Masaya lang po kung ipatotoo sa inyo dahil si Lord faithful po, tumutugod siya sa timing niya. At nakakasama natin siya sa gawain. At hindi lang po doon nagtatapos mga kapatid. Yung kaibigan po ng kanyang may bahay, yung extended families doon sa Negros. Kung naalala nyo, taga Bicol si Kuya Dani. Yun po yung mga kamag-anak din ng mga dating, o mga kaklase namin ng ating Alinyod.
during those days sa Negros. At yung mga naging pastor na kasama nila ni Nalin sa Assemblies of God, magkakilala sila. And somehow, sa kaparaanan ni Lord, namukhaan nila ang Kuyanas. At nakita ko kanina yung mga picture nila, o nga nakita ko sila. Dahil mayroong isang event sa Negros River 2013 or 2012 na na-invite po akong dumalo sa isang conference ng mga pastors at overseers ng mga church ng buong region ng Negros. Kasama ang Sambuanga. Hindi Sambuanga, yung Dipulog. Tumawid sila. And then Bohol. At yung event na yon, ang naging speaker ng isang attorney sa Negros Oriental, Bacolod. Iniwanan niya yung pagka-attorney niya o pagiging yung trabaho yung judge, prosecutor. Iniwanan niya, yun yung isa sa testimony yung speaker ng maghapon na yun, at nag-proceed siya sa pinapagawa ng Lord. Ano yung naging mission? To share what is the message of God is yung end times. Na ang end times ay nandito na, it is at hand. So yun yung naalala ko yun mga kapatid. Kaya po rin ng Panginoon, nabuti po si Lord. Kaya kanina habang kinikwento o sinishare ng Kuya Danny, masaya po ako. Sabi ko, Lord, ito yung answered prayer mo doon sa prayer desire ko, Lord. Indeed, mabuti ka, Panginoon. Yes, nandito yung mga kapatid, dumating sila. Mga sundalo din kayo ni Lord, kaya kailangan tumayo. Raise the banner of God. Amen? Amen? At hindi lang doon nagtapos mga kapatid. Sa araw na to, may ginawa si Lord. Hindi po kami tumakas. Ano lang sa mukha na. Ganito po, kasi tumawag po ako kay Kuya Nels, hindi niya nasagot yung tawag ko. Kasi po kahapon, yung heart ko, sabi ko, Lord, ako pa talaga yung isama nitong mga managers na to doon sa invitasyon ng planta na isang management meeting which is here in sa gas plant. So, sa madaling sabi kahapon, tinulungan ako ng Kuya Danny yun para magawa yung slides na yun. Mga ilang slides lang. Akala ko, isubmit lang siya. Yung pala, ako din pala yung mag-deliver. So, dumating ngayong araw na to, kaya tumawag ako, kaya baka magkamali ako ng sasabihin at hindi ko na alam yung batas ng sabi, nakakaligtaan ko na. Pero dahil busy ang kapatid, sabi ko, Lord, let your will be done po rin ang Panginoon. Sa madaling sabi po mga kapatid, 10 o'clock ng kaninang umaga, on time, yun man ang imbitasyon. At alam niyo kung sino yung pinakamababang posisyon na nandoon? Sa VIP conference room. Sabi ko, first time to Lord. Ito pala pag sinasabing VIP, pinakamababang posisyon, senior manager. Pinakamataas, presidente ng planta. Sabi ko, Lord, tatayo talaga ako. Sabi pa sa akin, magpakilala ka muna. Puri ng Panginoon. It's a privilege, mga kapatid, na ma-invite ka sa ganong senaryo na dapat hindi ka karapat-dapat. Naalala ko yung testimony ng inyong Kuya Nels noon, di ba? Yung kaharap mo, yung mga extraordinary na tao sa bansang ito, tapos ikaw, you have a chance to speak in behalf of them. Isa po yung kayamanan, amen? Puri ng Panginoon, talagang napatulala ako mga kapatid habang ina-explain ko sa kanila yung slides. The moment, sabi ko, Lord, the moment of truth, ako kakala ko, kanta lang, ito na pala yung Lord. At ang nakakatuwa, mga kapatid, alam niyo ano yung nangyari. Habang sakay ako sa sakyan ng department manager, sabi niya, you will be promoted. One day you will be the manager. Yung manager mo, tanggalin na natin. Hallelujah. Kasi po, yung manager ko po, nag-emergency vacation siya. Hindi ko alam kung ano nangyari, pero 10 days siyang wala. Kaya nga nabiro ko nga sila na, hawak ko ngayon ang oras ko, any moment, magsabi lang kayo. Mabuti po si Lord, dahil hindi lang po yun mga kapatid. Pagdating ng alas 12, mayroon pong sharing kami ng Kuya Danny. Nakain siya kasi may nagdala sa kanya ng kabsa. Kabsa ba yun? Na Saudi. Wala talaga akong dapat planong kakain kasi meron po akong covenant kay Lord every Thursday. Yung isa namin kasama na kilala din ng Kuya Nels yun, anak yun sa isang pastor doon sa kabila. Sabi niya, Kuya Nas, masayang puso ko ngayon. Pakainin kita! Hallelujah! Sabi ko, tapso ka talaga. Sabi niya, sige na, samahan mo ako. Sa madaling sabi, mga kapatid, kumain po kami.